Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na binigay sa atin. Hello sa iyo, Bianca, kamusta na? At ganun din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 33 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. At magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Lunes, December 4, 2023. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. At mula sa Toronto, Canada, ako si Bianca Quijano. Mag-aatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Pambobomba ng Israel sa Gaza nagpatuloy matapos ang tigil putukan. South Korea kinumpirma ang unang spy satellite sa orbit. Mga turista inatake malapit sa Eiffel Tower. Suspect na huli na ng mga pulis. Mahigit 150 na bansa nangako na triplihin ang renewable energy capacity by 2030. Plano ng US upang mabawasan ang greenhouse gases inihayag sa COP28. Malaysia tumaas ng 57.3% ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19. Una sa ating mga umaatikabong balita. Inabot ng 7 araw ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Dito nakapagpalaya ng mga hostage ng Hamas mula sa Gaza at ng mga bilanggong Palestinians mula naman sa Israel. Bukod dito, mabilis din na nakapagpapasok ng mga humanitarian aid mula sa Rafah border crossing upang tulungan ang mga Gazans na naipit sa gulo. Ang mga pag-atake sa kabila ng pakiusap ng pinakamalapit na alay ng Israel na US na iwasan na ang pagpapatuloy ng gyera upang wag nang madamay pa ang mga sibilyan. Sa ngayon ay nasa 15,523 Palestinians na ang nasawi ayon sa Gaza Health Ministry. Halos 2 buwan mula nang magsimula ang bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas. Pinumpirma ng South Korea ang una nitong military spy satellite. Dala ito ng isang successful na paglulunsad ng SpaceX. Ito ang umaatikabong balita ni Ning de la Peret. Dala ng SpaceX Falcon 9 rockets noong Sabado, December 2 ang reconnaissance satellite ng Seoul, South Korea. Ito ay dahil sa tumitinding space race sa Korean Peninsula matapos ilunsad ng North Korea ang kanila ring pinakaunang military spy noong nakaraang linggo. Ayon sa Defense Ministry ng South Korea, naabot nito ang orbit matapos ang lift-off ng space rocket na may nakalagay na Korea sa Vandenberg US Space Force base sa California, USA, alas 10:19 ng umaga noong Biyernes. Layo ng military spy satellite na mamonitor ang nuclear arm ng North Korea. Sa kasalukuyan, nakadepende pa rin ang South Korea sa US-run spy satellites upang mamatyagan ang military activities ng North. Samantala, kahit na matagumpay na nailunsad ang military communication satellite, nagtagal ang reconnaissance satellite dahil sa higher technological hurdles. Plano naman ng Seoul na maglunsad ng 4 pang karagdagang spy satellites bago matapos ang taong 2025 upang mapatatag nito ang pagmamatyag sa North Korea. Ning de la Peret, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatake ng isang lalaki ang mga turista malapit sa Eiffel Tower sa Paris, France. Samantala, tinawag naman ni French President Emmanuel Macron na isa itong terror attack. Mula sa Maine, USA, may umaatikabong balita si Lea Salar. Live. Hello sa iyo, Lea. Nahuli na ba ang suspect?
Noel, naaresto na ng French police ang 26 na taong gulang na French national na suspect sa pag-atake sa mga turista malapit sa Eiffel Tower sa Paris, France noong Sabado, December 2. Inatake ng suspect ang tourist couple sa Quai de Grenelle, ilang metro ang layo sa pamosong tourist spot gamit ang isang kutsilyo. Dito napatay niya ang isang German national. Hinabol siya ng mga pulis at inatake pa ang 2 tao ng martilyo bago na aresto. Nagpaabot naman ng pakikiramay si French President Emmanuel Macron sa mga biktima at sinabing isa itong terrorist attack. Nakilala ang suspect na si Armand Rajabpour Mianloab, isang French national. Dati na itong nakulong ng 4 na taon noong 2016 dahil sa pagpaplano sa isa pang pag-atake at nasa watch list ng French Security Services. Kilala rin ang suspect sa pagkakaroon ng psychiatric disorders, ayon kay Interior Minister Gerald Darmanin. Nasawi ang isang 23-year-old na lalaki na isang German-Filipino citizen dahil sa pag-atake. Ang sugatan, isang 66-year-old na British citizen at isang 60-year-old French na. Yes, Leia, dahil sa insidente na ito, paano kaya ang seguridad sa Paris sa papalapit na Olympics? Nangyari sa akin palong bago ang game. Ang sa group of 14. Ang syudad na ng open ceremony and rev at ang magkaroon ng manner. Kaya nag-outline na ang Paris Police Chief ng security measures para dito, ngunit tutol pa rin ang ibang politiko sa pagkakahigpit nito kaya maaari pa itong mabago. Noel? Alright, salamat sa update, Leia Salar mula sa Maine, USA, na may isang bayan sa Oxford County na nakapangalan sa Paris. Nangako ang nasa 118 leader ng mga bansa sa isinagawang COP28 Summit sa Dubai sa pagtriple ng renewable energy capacity ng mga ito bago mag-2030. Pagpapalawak ng nuclear power, pagbawas ng methane emission at decarbonization ng energy sector makakabawas ng global greenhouse emission. Mula sa Grand Prairie, Canada, may umaatikabong balita si Jeffrey Reyes live. Jeffrey, anong mga bansa ang pangunahing supporter o backers ng pagtriple ng renewable energy capacity? Yes, magandang umaga, Bianca. Kabilang sa backer countries ang Brazil, Nigeria, Australia, Japan, Canada, Chile, Barbados, European Union at ang United Arab Emirates. Bagamat ang China at India ang nagpahiwatig ng pagsuporta sa pagtriple sa renewable energy source capacity sa 2030, gayunman ay hindi sinuportahan ang pangkalahatang target. Nais ng EU at UAE na maisama ang binitawang pangako ng mga bansa sa panghuling desisyon sa United Nations Climate Change Summit upang ito tuluyan ang maging global goal. Mangangailangan rin ito ng pagkakasunduan ng halos 200 countries. Ipinakita kamakailan ang pangangailangan para sa mabilis na transition palayo sa fossil fuel at gas patungo sa renewable sources o maharap tayo sa tumataas na pagtaas ng temperatura ng mundo. Bianca, dagdag pa nito, iginiit ng climate vulnerable countries na dapat ipares sa isang kasunduan sa mga bansa sa COP28 upang tuluyan ng ihinto ang paggamit ng mundo sa fossil fuels. Balik sa iyo, Bianca. Alright, Jeffrey, sa target na ibinigay naman ng Ottawa para sa Alberta at base sa draft na sinomite nito sa United Nations Climate Change Committee, achievable ba ito? No, yan nga, Bianca, ang naging mainit na usapin dito dahil tutol ang gobyerno ng Alberta sa 2030 goal at sa halip nga ay magiging achievable ito by year 2050. Bianca?
Alright, salamat Jeffrey Reyes live mula sa Grand Prairie, Canada. Sa kaugnay ring balita, kabilang na ang Australia sa mahigit 100 bansa na susuporta sa layunin ng 28th United Nations Climate Change Conference o COP28 na triplihin ang kapasidad ng renewable energy. Nais rin ng bansa na doblehin naman ang energy efficiency sa buong mundo sa taong 2030. Ito ang matikabong balita ni Danny Delieva. Naniniwala ang Australia na ang renewables ang pinakamalinis at pinakamurang pinanggagalingan ng enerhiya. Gayun din, makatutulong naman ang energy efficiency na pababain ang energy bills at emissions. Ayon kay Minister for Climate Change and Energy, Chris Bowen, Australia ang may pinakamataas na porsyento ng rooftop solar sa mundo at may planong makamit ang 82% renewables pagdating ng taong 2030. Sa ganitong paraan ay magkakaroon ng malinis, mura at siguradong supply ng enerhiya sa bansa. Subalit ayon pa kay Minister Bowen, kailangan ang kooperasyon ng iba't ibang bansa kung ibig mapababa ang emissions sa buong mundo. Sa kabilang banda, mahigit 20 bansa ang nagpahayag ng suporta na triplehin ang nuclear power capacity sa 2050 dahil hindi posibleng makamit ang net zero emissions target sa 2050 kung walang bagong nuclear power reactors. Kasalukuyang nasa 370 gigawatts ang nuclear capacity sa mundo, kung saan may 31 bansa na nagpapatakbo ng reactors. Isang napakahalagang pagpapasya naman na kinakaharap ng mga bansang dumalo sa COP28 ay ang pagkakasundo sa dahang-dahang pagtigil sa pagkonsumo ng fossil fuels. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng US ang plano ng bansa upang mabawasan ang greenhouse gas na methane mula sa langis at gas. Ito ay upang mapigilan ang gas emissions na nakadaragdag sa climate change. Ito ang umaatikabong balita ni Abby Valdez. Isiniwalat ng Biden administration ang mga huling panuntunan upang mabawasan ang pag-release ng methane ng oil and gas industry ng bansa. Ang mga panuntunan na 2 taon nang ginagawa ay inanunsyo ng US officials sa United Nations COP28 Climate Change Conference sa Dubai. Idedetalye nito kung papaano maabot ang 15-country pledge upang mabawasan ang methane emissions ng 30% mula 2020 level sa taong 2030. Ang methane ay isang poisonous gas na tumatagas undetected sa atmosphere mula sa mga drill sites, gas pipelines at iba pang oil and gas equipment. Mas mataas ang warming potential nito kaysa carbon dioxide. Mabilis din itong sinisira ang atmosphere. Kaya naman ang pagpigil sa methane emissions ay magkakaroon ng mas madaling epekto sa paglimita ng climate change. Ayon naman kay US Environmental Protection Agency Administrator Michael Regan, ang bagong standards na ito umano ay makatutulong na maabot ang international commitments upang harapin ang climate change. Layon din itong mapabuti ang air quality sa mga komunidad sa buong bansa. Ayon naman kay US Vice President Kamala Harris, ang methane regulations na ito ay ilan sa inisyatibo ng US upang malabanan ng global warming at nakapagpabalik sa US bilang global leader sa laban kontra climate change. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Daan-daan ang naghain ng protesta sa lansangan ng Montreal, Quebec, Canada kontra sa Housing Reform Bill. Itinutulak din ng protestang ito na pagbitiwin sa pwesto ang Housing Minister. Mula sa Calgary, Canada, may umaatikabong balita si Imelda Andrada live. Hello Imelda, bakit kinukontra ng mga protesters ang Housing Reform Bill?
Noel, galit na nagmarcha sa lansangan ng Gentalon, Montreal, Quebec ang mga nagwewelga upang ipabatid ang pagbatikos nila sa Housing Reform Bill na nagdulot ng hindi makatarungang pagtataas ng renta. Ang Housing Reform Bill na ito ay nagbibigay ng karapatan sa mga landlord na harangan ang mga lease transfers. Dahil dito, marami sa mga taga-Quebec ngayon ang kinakaharap ang posibilidad ng eviction dahil sa malabis na pagtataas ng upa. Samantalang ang iba naman ay nakararanas ng harassment at discrimination sa kanilang mga landlord. Kaya naman isinusulong din ng mga ito na umalis sa pwesto si Housing Minister Franz Elaine Duranto na siyang responsable sa Housing Bill 31. Kalinsabay nito, patuloy din ang protesta ng mga guro sa probinsya. Humihiling ang Federasyon Autonome de Enseignement o FAE, ang union ng mahigit 66,000 na mga guro sa probinsya na magkaroon ng pagbabago upang mapagtuunan ng pansin ang mga kahalagaan ng mga guro at mabigyan sila ng tamang resources at serbisyo. Kamilang din sa isinusulong ng union ay ang pagtataas ng gobyerno sa sweldo at pagbabago ng class composition upang mabawasan ang workload ng mga guro at mapagsilbihan ang mga estudyante na mas nangangailangan ng tulong. Sa kasalukuyan, 800 eskwelahan na ang sapilitang nagsara dahil sa protestang ito. Noel? O Imelda, kamusta naman yung binabanggit mo mga guro na apektado ng welgang ito? Noel, habang patuloy ang negosasyon, ang mga gurong apektado ng welgang ito ay nakasuporta sa isa't isa at meron diyang pag-uusap sa social media kung saan nakipagpalitan ng tulong pinansyal, mga tip at donasyon ang mga striker. Noel? Alright, sige, maraming salamat sa update, Imelda Andrada mula sa Calgary, Alberta, Canada na may higit na 240 public schools sa siyudad. Tumaas ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 noong nakaraang linggo sa Malaysia. Libo-libong bagong kaso ng nakahahawang sakit ang naitala sa bansa. Ito ang umaatikabong balita ni Kate Loren. Tumaas ng 57.3% ang bilang ng bagong kaso ng COVID-19 noong nagdaang linggo. Umabot sa 3,626 cases mula sa 2,305 na naitala noong nakaraang linggo ayon kay Dr. Radzi Abu Hassan, ang Director General ng Kalusugan. Sa kanyang pagsusuri para sa linggo na nagtapos noong November 25, sinabi ni Radzi na 48% ng mga kaso ay sa mga individual na may edad na 20 hanggang 40 at 98% ay may mild na sintomas lamang. Kasalukuyang may 8 aktibong clusters na may 121 cases. Tumaas din ng 2.9% ang bilang ng hospital admissions kada 100,000 populasyon. Sa pangkalahatan, tumaas ng 0.9% ang bed occupancy para sa non-critical cases, habang umakyat ng 0.4% ang paggamit ng intensive care unit o ICU beds. Sa ngayon, mahigit 45 bansa na ang nag-ulat ng B8.2.86 variant, itinuturing na variant of interest. Ang 2 kaso ay walang nakuhang travel history sa labas ng bansa sa loob ng 14 na araw bago lumitaw ang sintomas at sila ay tinuringang outpatient cases. Hindi rin daw ito nagdudulot ng mas matinding sintomas ayon kay Dr. Radzi. Dagdag pa niya, kontrolado pa ng healthcare system ang sitwasyon. Subalit pinapayuhan ang mga healthcare workers na maging mapagbantay, lalo na sa mga pasyenteng may respiratory symptoms. Kate Loren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maghahandog ang MWOWDC ng OFW Info at Service Caravan para sa mga kababayan natin sa Bahamas. Samantala, nagpapaalala naman ang Philippine Embassy sa Washington hinggil sa Balikbayan program. Ito ang umaatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng ating mga kababayan sa Bahamas sa isasagawang OFW Info at Service Caravan.
Gaganapin ito sa December 9 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at sa December 10 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa Xavier's Lower School, West Bay Street, Nassau, Bahamas. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang workers assistance, contract verification, employers accreditation at OWA membership enrollment at renewal. Sa mga nais magtungo rito, mag-register lamang sa tinyurl.com/OFW Family Day Bahamas. Naglabas naman ng anunsyo ang Philippine Consulate sa Barcelona hinggil sa holiday closure ng kanilang tanggapan sa buwan ng Disyembre. Sarado ang konsulado sa December 6, 8, 25 at 26. Maaring tumawag sa Embassy Hotline 34-679-324-462 kung may emergency. Ipatutupad na ng Philippine Embassy sa Norway ang updated consular fees mula January 1, 2024. Maaring makita ang listahan ng updated fees sa oslo.dfa.gov.ph 2023-1130 Advisory News Consular Fees. Nagpaalala naman ang Philippine Embassy sa Washington, D.C. hinggil sa Balikbayan Program. Ayon sa pasuguan, hindi na kinakailangang magpakita ng former Filipino citizen at Filipino-American dual citizens ng return ticket kapag papasok ng Pilipinas. Maaring manatili sa Pilipinas ang returning balikbayans at ang kanilang immediate family sa loob ng 1 taon kung mayroong mga sumusunod. Passport na valid for 6 months, proof of former Philippine citizenship gaya ng old Philippine passport or birth certificate na issued ng PSA, dual citizenship identification, certificate of proof of relationship sa immediate family members na kasama ng balikbayan. At yan mo na ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alright, ito na ang di natin makakalimutan, ang pinakaabagan nating lahat. Pwede bang bumate? Pwede! Okay, narito ang aming mga pagbati. Alright, I'll go first. Noel, gusto ko sanang batiin, of course, my parents, Tess and Rolly Quijano, and my sister, AG Quijano, behind the camera. And also binabati ko rin sila Ate Kim and Kuya EJ Liogo, si Ate Abby Refil, at si Ate Madel and Kuya Abong Alvarez, and also the East Coast Canada Youth Ministry members, Noel. Ayun, sige, ako naman. At sa lahat ng binati mo, hello din sa inyong lahat. At happy birthday sa aking pinsan na si Melody Moronia, na sa December 5. At ganoon din kay, hello kay Bert and Hilda Mendoza sa Rainbow Lake, Canada. Ganon din kay Madel and Abong Garcia, kay Bebot and Hernan Galicia, Aileen and Diaz Torres, kay Grazil Lumabong, kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco, kay Brad Joms and Jean Trampe. Ganon din kay Brad Jesse Reyes, kay Brad Fernando, at syempre sa aking mahal na asawang sa Erwina. At hello din kay Brad John and Sis Kate Padrigon. Ayun, Bianca, puntahan na natin agad ang ating kasama sa Pilipinas. Nandiyan na ang ating amigo, si Sherwin Kulubong. Hello sa iyo, amigo. Good morning. Kamusta ba at ano ang ating mga aabangang humahataw na mga balita? Namiss kita. Hello. Yes, good morning, Noel at Bianca. Miss din kita, Noel. At si Bianca, kala ko si Orlin kanina nung napapakinggan ko pa lang, hindi pa ako pupunta dito sa Peso. Parang mihawi. At nakita ko din, mukhang balot na balot kayo dyan. Gaano ba kalamig dyan, Noel at Bianca, sa inyong mga lugar? Dito sa amin ay -2, hindi pa talaga ito yung kasagsagan ng taglamig dito. Pero sabi nga nila, this time of the year talagang nakakaranas na dito ng mga -25, mga ganon. Pero ano nga rin, dahil dun sa mga change of weather na rin, mga climate change, medyo mainit pa ito sa kanila ngayon dito sa part ng Alberta. At yun, dyan sa inyo, Bianca. Yes, dito din, Noel, medyo mainit din for this time of year, no? Usually, meron ng snow dito sa eastern part ng Canada, dito sa Ontario. Pero sa ngayon, we're also experiencing very mild temperatures, no? Instead of snow, more on rain. Kaya medyo very mild ito for this time of the year at hindi pa ganun kabalot ang mga tao dito, here also in East Canada.
Kami naman dito sa Pilipinas, particular dito sa lugar namin sa Calamba, pagka medyo gustong magpalamig ng kaunti, ayan, nagpupunta kami sa Tagaytay. Pero hindi kami nakakaranas ng mga ganyan negative, no? Pero yung 20, ayan, or 22, masarap na sa amin dito yun. Sa Laguna. At pagka umaakit ng Baguio, ayan, dyan nakaka-experience naman ng mga 14, 15, ganyan. So, hindi kami prepared sa mga ganyang kalalamig, napakatindi. Anyway, dito sa atin, sa ilang patikim natin, Noel at Bianca, sa ating mga humahataw na balita na maaaring abangan mamaya ng ating mga kaibigan, ng ating mga viewers, itong nangyaring pagsabog dito sa Marawi City, siguro nakaabot din sa inyo na dyan yung balita na nangyari kahapon, kung saan umakit na sa 4 yung nasawi at marami yung sugatan. At itong nangyari ding malakas na lindol na tumama rin naman sa Mindanao. Mamaya meron tayong live report mula sa ating mga kasamang correspondent dyan sa Mindanao patungkol dyan sa nangyaring pagsabog sa Marawi City. At itong malakas na lindol, umabot sa 7.4 yung lindol na tumama dyan sa ilang bahagi ng Mindanao. Mamaya, abangan Noel at Bianca. Amigo, ayan, isa sa mga aabangan natin, pero dito naman sa lugar namin kanina, isa sa mga balita din kasi natin, laman din, yung tungkol naman din sa pagdami pa rin ng mga kaso ng COVID diyan sa may part ng Malaysia. Pero dito sa amin, amigo, dahil isa rin yan sa binabantayan din ng public health dahil nga marami rin dito nagkakasakit, marami ang nao-hospital din. At kamakailan lang, particular dito sa Edmonton, ay naging overwhelming yung bilang ng mga nao-hospital. Kaya pinapayuhan nga di pa rin ng public health na magpabakuna ang mga mamamayan dito. Kahit yung sa flu vaccine, libre naman, amigo, pwedeng i-avail yan din ng ating mga kababayan. Bianca, dyan sa inyo, baka may gusto kayo dagdag. Yes, Noel, dito din, dahil nga medyo winter season na, isa din yan sa mga campaign ng Ontario government to remind the residents na maliban, of course, sa existing pa rin ang COVID-19, yung regular flu, na wag sanang kalimutan ng mga residents na to get themselves vaccinated for the regular flu vaccine, lalo na yung mga ating mga kabataan or mga students in elementary schools at secondary schools, dahil nga uso nga din ngayon dito ang sakit, especially during this time of year na everybody's inside, all together in tight spaces, Noel, Sherwin. Ayun, at mag-aabang kami, amigo, ng iba pa ninyong mga humahataw na mga balita dyan. At maraming salamat, Sherwin, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung may... Go ahead. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais ninyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media accounts. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpang-araw na ito. Nasusulat sa Book of Mark, chapter 11, verse 24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Lunes, December 4, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula dito sa Toronto, Canada, ako si Bianca Quijano. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako naman si Noel Poliarco.
Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.